Magandang umaga po at welcome po sa ating online morning devotion. Ngayong araw po ng Biyernes at ang ating pong pagbabatayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Juan 15, talata 13. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Si Jesus po ay isang halimbawa ng isang tunay na kaibigan dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Gayon din naman maaaring maging kaibigan niya ang sinuman sa pamamagitan sa pagtitiwala sa kanya bilang isang o bilang kanyang sariling tagapagligtas sa pamamagitan ng pagsilang na muli at pagtanggap ng bagong buhay na mula sa Diyos. Ang isang halimbawa po ng tunay na pagkakaibigan ay sa pagitan ni David at Jonathan na anak ni Haring Saul. Sa kabila po ng pagtatangka ng kanyang ama na patayin si David, si Jonathan ay nanatiling isang tapat na kaibigan. At makikita po natin ang kwentong ito sa aklat po ng unang Samuel 17-20. Ang aklat din po ng Kawikaan ay maganda ring pagkunan ng karunungan tungkol sa pagkakaibigan. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. Kawikaan 17:17. May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Kawikaan 18:24. Narinig na po ba natin ang millennial term na FO o yung uso pong millennial term nga po sa panahon natin ngayon na FO? Ito po yung tinatawag nilang friendship over. Madalas itong biruan ng mga magbabarkada, lalong-lalo na po sa kapag may ginawang katatawanan o nakakatawa o nakakahiya ang isa sa kanila. Kung mas nakakahiya man o mas nakaka-offend, pwede rin din nilang tawaging FNS o yung sinasabing friendship never started. Sadly, maraming friendships ang totoong natatapos dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Pwedeng mababaw ang iba, pwedeng nagkapikunan man o hindi sumipot sa isang usapang lakad, o pwedeng malalim, tulad ng pagka-backstab o paninira sa isang kaibigan. Sa mundo po natin ngayon, mahirap talagang humanap ng kaibigan na hindi ka sasaktan, kaibigan na hindi ka iiwanan. Ito po ang realidad. Sadyang may mga friendship na madaling lumamig, gaya nga po nasabi sa Kawikaan 18:24. Kung ganoon po ang pangyayari, paano po tayo mamimili ng ating mga kaibigan? Una po ay huwag daw tayong makipagkaibigan sa mga bugnuting tao kasi baka daw po tayo ay mahawa sa init po ng kanilang ulo. Pangalawa po, umiwas daw po tayo sa mga taong pwedeng maging masamang impluwensya. Ang warning po sa Kawikaan 13:20, sabi, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Kapag nagkamali po tayo ng nasamahang barkada, nasamahang kaibigan, nasamahang amigo, baka tayo ay mapasama. Pwede rin tayo ay masira ang ating buhay. Ang prinsipyo po ng pakikipagkaibigan ay makikita po sa aklat ng Amos. Maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di mo na sila magtipan? Ang magkaibigan ay pareho ang pag-iisip. Ang isang kaibigan ay isang taong kaibigan na maari mong pagtapatan ng iyong saloobin at ng buong pagtitiwala. Ang isang kaibigan ay isang tao na iyong iginagalang at gumagalang din sa iyo.
Hindi dahil sa karapat-dapat ka sa paggalang, kundi dahil pareho kayo ng takbo ng pag-iisip. So, gusto po ba natin ng tunay na kaibigan? Siyempre, opo ang sagot po natin. Yes. So, si Jesus ang tunay na kaibigan. Sabi nga po sa 1:15-13, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay o nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Unang nag-extend ng hand of friendship si Jesus sa atin nang inunat niya ang kanyang mga kamay at ipinako ang mga ito sa krus. Dahil mahal na mahal niya tayo, willing siyang mamatay para pagbayaran ang mga kasalanan natin na hindi natin kayang pagbayaran o hindi natin kayang bayaran. At kung tatanggapin natin ang friendship niya, hindi FO o hindi friendship over yung ating mararanasan with Him, kundi FF. Ano po yung FF? Friendship forever. Sa huli, ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tunay na kaibigan, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Romans 5:7-8. At sinabi din ni Apostol Juan, walang pag-ibig na hihigit pa sa isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ngayon, o ngayong umaga, yan po ang tunay na pagkakaibigan. Amen. Tumako tayo sa prayer time para sa umagang ito, para sa ating morning devotion ngayong Friday the 16th. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito dahil sa na namang edisyon ng morning devotion. Aming tinanggap buhat sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak ko si Teacher Lou. Salamat po dahil ikaw ang tumatawag ng iyong mga anak na nagpapahayag upang pagsalusaluhan namin every Monday, Wednesday, Friday morning, Panginoon, upang sa kabuuan ng araw na ito maging successful kami. I-bless niyo po kami, ang lahat ng mga nanonood sa umagang ito. Patuloy nilang maramdaman ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan at patuloy na makita ang iyong kapahayagan. Huwag niyo po kaming iiwan at pababayaan. Ikaw ang patuloy naming maranasan, dakilang Diyos. At nawa, anuman po ang aming ma-encounter, anuman po yung aming mararanasan ngayong kabuuan ng araw na ito, ay lagi niyo po kaming sasamahan at iingatan. Pinagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin sa ibayong dagat. Malayo man sila, lagi silang kasama sa aming mga panalangin. At ganoon din po lahat ng mga anak mo na pumapasok sa opisina, sa paaralan, pagpalain at ingatan mo rin sila. Pinagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin na may mga karamdaman. In the name of Jesus, pagalingin niyo po sila. At nawa patuloy na maranasan ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iwan at hindi po kaming pababayaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa naman edisyon ng Morning Devotion. Ngayong Friday the 16th, I hope and I pray na kayo ay patuloy na ingatan sa samahan ng Panginoon ngayong weekend at magamit natin ang ating araw sa naayon sa kapurihan, karangalan, kabutihan ng ating Panginoon. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong Pastor Moses, lagi nagpapaalala, ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi maging sa kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam!